Hello everyone! Today is my day 8 na nag-live-in dito sa bahay ng aming boss. Okay lang naman, kaya pa rin, pero syempre, iba na nga talaga pag medyo nagkakaedad na, di ba? Parang hindi na tayo sanay na whole day long, pero kaya, pang day 8 ko na ngayon. Anyway, sabi ko nga sa inyo, 2 months more to go. Uwi na tayo. Magpapahinga na tayo ng trabaho dito. Sa mga hindi pala nakakaalam, ako ay 32 years na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Dito sa Hong Kong. So, ngayon nga, exciting, di ba? Just imagine, 32 years. Actually, more than 32 years na ako dito. Parang 32 years and a half. Kasi November, ngayong year sa November ay maging 33 years na ako. Kasi November 22, 1992 ako dumating dito sa Hong Kong. Andito na ang dami na nating uban. Kailangan nating umuwi. So, ang pinaka-exciting pa guys na tanong, matatanggap ko kaya yung aking long service payment? Kasi nga, dito sa Hong Kong, pag lumampas ka ng 5 years na nagtatrabaho sa isang employer, meron kang matatanggap na long service payment. Yung computation yan ay 2/3 times number of years. So, kung nagsisweldo ka ng 8,000, so times 2 divided by 3 times kung ilang taon ka na nagtatrabaho dito. So, question mark pa, hindi ko alam kung bibigyan tayo. So, babalitaan ko na lang kayo para ang haba ng hair ko, no? Kasi nga, parang nai-excite, di ba? Kasi nga, 20 years ako dito nagtrabaho sa kanila. Kaya, siyempre lahat na OFW, inaasam-asam din talaga yan na makakatanggap. Si Relly ay 18 years na din dito kasi nauna ako sa kanya. So, hindi ko naman ina-expect na dalawa talaga kami bibigyan ng long service. Pero, hoping, sana nga, na mabigyan nga talaga kaming dalawa. Dahil nga, alam nyo naman yung mga bata, di ba tumulong talaga sila sa schooling. So, hindi tayo pwede maging sakim. Nabibilangin talaga natin kung magkano. Pero, parang, ayun nga, parang ine-expect lang namin na isa sa amin. Hoping na ako kasi nga mas matagal akong mas nakakaano ako ng 2 years kaysa sa kanya. So, sayang din yung 2 years. So, ayan, talagang 8 weeks more to go. Malalaman natin kung matatanggap natin yung ating inaasam-asam na long service payment. So, malalaman na lang at i-update ko kayo kung talagang meron nga, di ba? So, hindi din namin alam kung ano din yung aming maging first few months doon sa Pilipinas. Kasi, for long years nga na dito kami, na tumagal. I'm sure na number 1 adjustment, yung parang sobrang init sa atin. Tapos, siguro yung pagkain, at saka siguro, iba na talaga yung may sweldo dito at saka yung sweldo doon. So, tingnan na lang natin kung ano talaga ang maging kahinatnan ng ating nalalapit na pag for good. Kaya, siyempre ngayon pa lang, nakita nyo naman na may in-upload na ako na nagliligpit na kami ng aming mga gamit. Kasi nga,
marami kaming gamit. Just imagine na 20 years akong may sariling bahay na tinitirahan dahil nga hindi kami nakatira sa kanila. So parang alam niyo na, Pilipino, ipon-ipon, pero magtatapon din kami ng iba naming gamit na talagang hindi worth na dadalhin. Pero syempre, kung kinakailangan talaga na magpacking kami ng ilang boxes pa, syempre, dadalhin din namin talaga kung gusto namin dalhin. I mean, kung saan yung pinakagusto naming dalhin. Kasi nga, mahal din talaga magpa-shipment papunta sa Pilipinas ng mga gamit. Kung hindi man lang talaga worth, kailangan maging practical tayo na hindi na natin dadalhin dahil kung ano man, kung sobrang mahal ang magpa-ship, pwede din naman tayong bumili ng bago doon sa atin. Kasi halos lahat naman ay meron naman tayong mabibili doon sa atin. Basta meron lang tayong pambili. 'Di ba? So yan ngayon ang tanong, makakatanggap kaya ako at saka magkano kaya yung aking matatanggap? Ayan, abang-abang na lang next time guys dahil sasabihin ko sa inyo, syempre hindi ko talaga sasabihin kung magkano. Sasabihin ko na lang sa inyo na nakatanggap ako, joke. Siguro deserve din natin talagang makatanggap sa 20 years kong pagtatrabaho sa kanila kahit papano. At alam niyo naman na si Chanti, si Tata ay di ba nag-aaral pa sa US dahil pinaaral nga din doon nila. Kaya siyempre hindi tayo pwede maging ganid sa pera. Kailangan give and take lang. Pero I'm sure na meron talaga kahit papaano, di ba? So, yan lang yung aking update dahil pagod kami ngayon, Lunes na Lunes. Siyempre, alam nyo naman nga wala nga yung kasama ko. So, kaya dito kami nag-stay sa kanyang mounting room. So, coming na rin siya ngayong 25. Dala niya yung kanyang 11 years old na anak for 10 days dito. At saka, after 10 days, hahati din naman niya ulit yata sa Pilipinas. Okay, thank you for watching. Bye!